ang 3-team trade na pinopropose ng Terra Firma Jeep na isang palitan ng mga field foreign players para sa pangangailangan ng kani-kanilang mga kupunan. Terra Firma Jeep babawiin na ang kanilang 2022 second pick overall na si Jeremiah Gray mula sa Barangay Ginebra, San Miguel. Paano ito mangyayari at sino pa ang mga involved sa 3-team trade na to? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mo kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Gusto nang bawiin ng Terra Firma Jeep ang kanilang second pick overall sa nakaraang 2022 PBA Rookie Draft na si Jeremiah Gray mula sa Barangay Ginebra, San Miguel. Nangangailangan umano ang kanilang koponan ng isang legitimate wingman na babagay sa kanilang sistema at makakatulong ng dati niyang teammate sa Barangay Ginebra, San Miguel na si Maverick Misi pagdating sa scoring ng Terra Firma Jeep. Maaaring hanggang ngayon ay nangungulelat pa rin ang Terra Firma Jeep pagdating sa team standings ng ongoing All-Filipino Cup ng PBA. Pero ito umano ay bilang paghahanda na rin nila para sa paparating na second conference o ang Commissioner's Cup, kung saan unlimited ang height ng mga imports at kinakailangan umano ng Terra Firma Jeep ng isang legitimate wingman na matangkad at flexible sa tatlong posisyon mula point guard, shooting guard hanggang small forward na kagaya nitong si Jeremiah Gray. Matatandaan na noong 2022 ay ang Terra Firma Jeep talaga ang kumuha dito kay Jeremiah Gray bilang second pick overall, kahit na nagpapagaling pa ito mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya noon nung naglalaro pa siya sa TNT Tropang Giga 3x3 team. Pero isang araw pagkatapos ng PBA Rookie Draft noong 2022 ay agad itong trinade papunta sa Barangay Ginebra, San Miguel kapalit ng 8th pick overall ng Barangay Ginebra, San Miguel noon na si Javi Gomez Del Llano. Nasabing trinade nila noon si Jeremiah Gray dahil hindi na nga nila maihintay ang recovery nito mula sa kanyang ACL injury noon at nangangailangan agad sila ng isang player na agad-agad nilang mapapakinabangan sa umpisa pa lamang noong 2022 season. Sakto naman noon na ino-offer ng Barangay Ginebra, San Miguel si Javi Gomez Del Llano sa kanilang koponan, kaya agad nila itong tinanggap dahil halos magkapareho lamang ng posisyon ng dalawang player na very flexible at kayang lumaro mula shooting guard, small forward hanggang power forward. Pero ito ang si Jeremiah Gray ay pwedeng maglaro bilang point guard. At doon nga makakakreate ito ng mismatch dahil sa kanyang height na 6'5" ay siguradong mapapakinabangan ito ng Terra Firma Jeep pagdating sa point guard position. O kaya naman sa shooting guard dahil nga sa height nitong 6'5". Pero para mangyari ang 3-team trade na pinopropose ngayon ng Terra Firma Jeep sa Barangay Ginebra, San Miguel ay kinakailangan nila ng tulong ng isang koponan, kung saan ang isang player doon naman ang mapupunta sa Barangay Ginebra, San Miguel at ang kanilang player mula sa Terra Firma Jeep ay mapupunta naman sa Blackwater Bossing. At ito nga ang magiging ending, itong si Jeremiah Gray ay mapupunta sa koponan na nag-drop sa kanya noong 2022 PBA Rookie Draft na Terra Firma Jeep. Sa ngayon, magandang minutong nakukuha nitong si Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra, San Miguel kay Coach Tim Cone. Marahil dahil na rin ito sa pagkawala ni Jamie Malonzo at ganun din si Maverick Misi. Kaya medyo lumuwag ang rotation pagdating sa mga wingmen ng Barangay Ginebra, San Miguel at sinasabing iyon ang oportunidad nitong si Jeremiah Gray para muli itong makabalik sa kanyang top playing form mula sa kanyang long layoff dahil sa kanyang scary injury na nangyari noong PBA on tour noon pang 2023. At sigurado kapag ka natuloy ang 3-team trade na to at kapag ka nga napunta na siya sa Terra Firma Jeep ay siguradong mas madadagdagan pa ang kanyang mga minuto at ganoon na rin ang kanyang mga ball touches. Pero kinakailangan lamang talaga niyang mag-ingat dahil maluba yung injury na nakuha niya noong PBA on tour at maaaring ma-aggravate niya ulit yun kung ibababad ng gusto sa laro itong si Jeremiah Gray ng Terra Firma Jeep sakali nga na matuloy ang 3-team trade na to. Pero kung pagbuhay din naman ang karirang pag-uusapan ay sigurado na muli nga angat ang laro nitong si Jeremiah Gray sa koponan na nag-drop sa kanya noong 2022 PBA Rookie Draft na Terra Firma Jeep. At ang sinasabing pakakawala ng Terra Firma Jeep para sa 3-team trade na to ay itong si Jerry Misi na kalilipat lamang sa kanilang koponan mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshots sa isang trade naman kung saan
ang itrinade noon ng Barangay Ginebra San Miguel na si Javi Gomez Del Llano na kanilang 8th pick overall noong 2022 PBA Rookie Draft ay kanilang ang ibinigay sa Magnolia Chicken Templados Hotshots bago pa man magumpisa ang season, kapalit nitong si Jerick Ahan Misi. Sa kanilang kupunan na revive ang karir nitong si Jerick Ahan Misi at nagkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa scoring niya dahil halos na ibababa dito sa kabuuan ng laro ni Coach Ronald Tubid. At palagi yan din itong nakakakuha ng bola at meron nga itong green light o go signal na tumira mula 3 hanggang 4 o kaya sumalaksak. Dahil sa ngayon, ito ang tumatayong main man ng Terra Firma Jeep dahil na rin sa kanyang playoffs experience na dala-dala nito mula sa kanyang dating kupunan na Magnolia Chicken Templados Hotshots. Pero hindi ito tuluyang mapupunta o direktang mapupunta sa Barangay Ginebra San Miguel dahil ito ay mapupunta sa isang kupunan na kinakailangan nila ang tulong at ito nga ay ang Blackwater Bossing na sinasabing nagpe-preparasyon naman para sa pagtatapos ng isang player na involved dito sa 3-team trade na to na sigurado umano na hihingi sa kanila ng malaking halaga para manatili sa kanilang kupunan oras na mag-expire ang kontrata nito. At kung sakali nga na matutuloy ang 3-team trade na to ng Barangay Ginebra San Miguel at Terra Firma Jeep kasama ang Blackwater Bossing na mapupuntahan nitong si Jerick Ahan Misi, ay siguradong ganun pa rin ang makukuha nitong playing time at go signal o touches sa bola mula kay Coach Jeffrey Carriazo dahil ang lalabas ay papalitan lamang nito yung main man nila doon, kaya halos walang magbabago sa role na gagampanan nitong si Jerick Ahan Misi oras na matuloy ang 3-team trade na to at mapunta na nga siya sa Blackwater Bossing. Papabor ang trade na to sa Blackwater Bossing dahil low budget ang nasabing team at nagpreparasyon na nga sila para sa napipintong contract expiration ng kanilang main man na kasama dito sa 3-team trade na to. Maaaring malaki rin ang sinasahod buwan-buwan itong si Jerick Ahan Misi mula sa Terra Firma Jeep, pero siguro mas mababa ito kumpara naman sa hihingin ng player na papalitan niya mula sa Blackwater Bossing. Kumbaga ang mangyayari lamang sa Blackwater Bossing ay magche-change personnel lang pagdating sa point guard hanggang shooting guard position dahil itong si Jerick Ahan Misi na nga ang papalit sa kanilang main man at makakatuwang ng kanilang rookie na si Dalf Panopio at ng kanilang forward na si Christian David. Kaya kung akalain ng iba na hindi ito papabor sa Blackwater Bossing ay maaaring sa skills wise ay hindi pantay itong si Jerick Ahan Misi at ang papalitan niyang player, pero pagdating sa budget ng Blackwater Bossing ay masasabing hindi talo at panalo pa nga dito ang Blackwater Bossing na isang low budget team at sinasabing farm team ng MVP Group sa PBA. At para makumpleto ang 3-team trade na to kung saan mapupunta nga sa Blackwater Bossing si Jerick Ahan Misi mula sa Terra Firma Jeep at ang Barangay Ginebra San Miguel naman ay ibibigay si Jeremiah Gray papunta sa Terra Firma Jeep na kumuha sa kanya bilang 2nd pick overall sa nakaraang 2022 PBA Rookie Draft. Kaya itong si Cedric Bearfield na magmumula sa Blackwater Bossing ay mapupunta naman sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung tutuusin, isang 1-on-1 trade sanang mangyayari sa pagitan ng Terra Firma Jeep at Blackwater Bossing para dito kay Cedric Bearfield at Jerick Ahan Misi. Pero hindi umano kaya o hindi rin kakayanin ng Terra Firma Jeep ang hihingin sahod nang malapit nang mag-expire ang kontrata na si Cedric Bearfield, kaya tinanggihan ito umano ng Terra Firma Jeep at sa halip nga ay in-involve nila ang Barangay Ginebra San Miguel, kaya napasama sa 3-team trade na tong nasabing kupunan at mapupunta si Jeremiah Gray sa Terra Firma Jeep. Bago pa man kasi mag-umpisa ang 50th season ng PBA ay napapabalita na itong si Cedric Bearfield ay gagamitin ang kanyang second year option sa kanyang kontratang pinirmahan noon kanyang rookie year sa Blackwater Bossing. At napapabalita nga noon na hihingi nga umano ito ng mas malaking halaga na sinasabing hindi na umano kakayanin ng Blackwater Bossing. Pero dahil naayos naman umano ang negosasyon sa pagitan ng agent nitong si Cedric Bearfield at ng Blackwater Bossing Management ay nagkasundo ang magkabilang panig na itutuloy na lamang nitong si Cedric Bearfield ang natitirang 1-year contract niya sa kanyang pinirmahang rookie contract na 2 years pero option ng kanyang second year. At sa paparating na September 2026 ay magtatapos na nga ang 2-year contract na pinirmahan nitong si Cedric Bearfield sa Blackwater Bossing. At kahit nasabihin pa natin na napakaaga pa nito para gawin ito ng Blackwater Bossing, ay sinasabing mas mabuti na nga daw yung mas maaga kesa mas mahirapan sila kung kailan umano
expiration na o malapit na ang expiration ng kontrata nitong si Cedric Berfield. Dagdag pa umano dyan ay napapansin umano ng Blackwater Bossing Management na medyo napapadalas ang mga injuries nitong si Cedric Berfield, kaya sinasabing habang maaga pa at habang mataas pa ang kanyang trade value at hindi pa ito nagkakaroon ng seryosong injury na po pwedeng maglagay sa kanya sa isang long layoff, ay agad-agad na nga daw nila itong ite-trade. At nagkataon naman na nalapitan nga sila ng Terra Firma Jeep para i-offer si Jerry Kahanmisi na mas mababa ang buwanang sahod kesa dito kay Cedric Berfield. At sakaling matuloy nga ang 3-team trade na to at tuluyan ang mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel itong si Cedric Berfield, ay masasabing papabor din ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil magkakaroon sila ng added scoring firepower lalo na sa kanilang guard position. At masasabing magiging maganda siguro magiging kombinasyon nila ni RJ Abarrientos at posibleng maging future 1-2 punch ng Barangay Ginebra San Miguel pagdating sa scoring. Oras na mapunta na nga ito sa Barangay Ginebra San Miguel. At ganito rin kasi yung mga tipong players ni Coach Tim Cone na matangkad para sa posisyon na nilalaro nito dahil ito ngang si Cedric ay may height na 6'2" at komportableng naglalaro bilang isang point guard. Sakaling matuloy ito sa Barangay Ginebra San Miguel ay magkakaroon na ng tulong sa guard position si Scotty Thompson at ganun din si RJ Abarrientos. At kapag ka nangyari nga yun ay hindi na mahihirapan itong si Scotty Thompson na mag-facilitate dahil meron ng isang Cedric Berfield at kasama pa ang isang RJ Abarrientos na magtitimon sa kanilang backcourt. At si Scotty Thompson ay babalik sa kanyang dating posisyon o dating role sa Barangay Ginebra San Miguel nung kalakasan pa ni LA Tenorio. At nang nag-retire na si Mark Caguioa na kung saan nga isa itong hustle player at doon niya nakukuha yung napakarami niyang rebounds at putbacks. At kung sakali nga na mapunta sa kanilang kupunan itong si Cedric Berfield ay wala nang ibang gagawin si Scotty Thompson kundi magabang na lamang sa mga rebounds at pupuntos na lamang kung kinakailangan. Sa ngayon, kitang-kita na nahihirapan itong si Scotty Thompson sa pag-facilitate ng mga plays para sa Barangay Ginebra San Miguel dahil hindi naman ito isang natural point guard. Masasabing gumagaan lamang ang trabaho niya kapag kasabay niya nasa loob. Kung hindi si RJ Abarrientos ay ang isa pa nilang bench player na point guard na si Nards Pinto. Sa sakaling paglipat nitong si Cedric Berfield sa Barangay Ginebra San Miguel ay siguradong aasahan ito ni Coach Tim Cone pagdating sa scoring dahil kaya nitong sumalaksak at maganda rin ang kanyang outside shooting hanggang sa 3-point area na masasabing bagay na bagay sa triangle offense ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel. At hindi rin naman lingid sa kaalaman ng lahat na mahilig talaga sa mga field foreign players itong si Coach Tim Cone. Kahit pa nung panahon nung naandun pa siya sa Alaska Aces ay talagang mahilig na itong kumuha ng mga field foreign players, lalo na yung mga flexible o po pwedeng maglaro ng 2 hanggang 3 posisyon para sa kanyang kupunan. Sa ngayon, hinihintay na lamang umano ng Terra Firma Jeep na makabalik sa regular practice ang Barangay Ginebra San Miguel at si Coach Tim Cone para mailatag itong kanilang pinopropose na 3-team trade kung saan kukunin nga nila o babawiin nila si Jeremiah Gray at ipapadala nila si Jerry Kahanmisi papunta sa Blackwater Bossing at itong si Cedric Berfield naman ang mapupunta kay Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel kung saan dito sa 3-team trade na to ay siguradong lalakas na at magkakaroon na ng tsansa ang Barangay Ginebra San Miguel na muling makapasok sa PBA Finals sakaling matuloy na ang 3-team trade na to ng Barangay Ginebra San Miguel, Terra Firma Jeep at ng Blackwater Bossing. Anong opinion mo dito sa ipopropose na 3-team trade ng Terra Firma Jeep sa Barangay Ginebra San Miguel para mabawi nila ang kanilang second pick overall nung nakaraang PBA Rookie Draft noong 2022 na si Jeremiah Gray? At kasama nga dito sa trade na to ang Blackwater Bossing na makukuha naman mula sa Terra Firma Jeep si Jerry Kahanmisi, habang ibibigay naman ng Blackwater Bossing papunta sa Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang main man na si Cedric Berfield. Masasabi bang patas ang 3-team trade na to at papabor din ba ito sa mga players na involved, lalo na kay Jeremiah Gray na gustong bawiin ng Terra Firma Jeep? At sa panig naman ng Barangay Ginebra San Miguel ay kung sakali nga natanggapin nila ang ino-offer na 3-team trade na to, ay tataas ba ang tsansa nila na muling makapasok sa PBA Finals at kung sakali nga ay makapag-champion sakaling mapunta na sa kanila itong si Cedric Berfield
mula sa Blackwater Bossing. Sino ang masasabing panalo sa 3-team trade na to? Blackwater Bossing, Terra Firma Jeep o ang Barangay Ginebra San Miguel? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.